Na-distract ang atensyon ni Carrie mula sa pagre-review ng dalahitin ng ubo ang kanyang inang si Norma. Nay, nagpatingin na ho ba kayo sa doktor? Nag-aalalang tanong niya rito. Tumango ito sa pagitan ng pag-ubo. Simpleng ubo lang naman daw ito, anak. Simpleng ubo ba yan? Para ka ng asong ulol na kahol ng kahol. Bagot na sabad naman ng ama niyang si Lando. Hindi na basta TB yan, Betamax na yan. Tulad ng kanyang nanay, namamasukan din ito sa Fontalero, isa sa pinakamayayamang pamilya sa kanilang lalawigan. Labandera ang kanyang ina at ang kanyang ama naman ay hardinero ng pamilyang iyon. Nakatira ang pamilya nila sa maliit na bungalo na nasa likod ng Villa Fontalero. Tuwing weekend lamang siya naroroon dahil nag-aaral siya sa Manila. Ang mga nakakabata niyang kapatid na sina Joanna at Valerie ay tumutulong din sa villa, lalo na kapag may okasyon. At iyon ang isang bagay na madalas nilang pagtalunan ng kanyang mga magulang. Sa abot ng kanyang makakaya, nais niyang ilihis ang inklinasyon ng kanyang mga kapatid. Lalong ayaw na ayaw niya ay ang gayahin ng mga ito ang panganay nilang kapatid na ang huling balita nila ay wala na raw sa ermita. Sa Olongapo naman daw ito nagpapampam, sabi nga ng kanilang ama. Gayunpaman ay hindi naman niya isinusumpa ang kanyang wayward sister na si Pamela gaya ng ginawa rito ng kanilang ama. Her sister had a choice. Ayaw nitong maging katulong na tulad ng mga magulang nila. Pero dahil walang pinag-aralan, sa maruming trabaho na sadlak ang pobre niyang kapatid. Noong una ay nagpapadala ito ng pera sa kanilang mag-anak at lingid iyon sa kaalaman ng kanilang ama sapagkat batid nila kung paano ito magre-react sa bagay na iyon. Hindi nga naglaon ay natuklasan nito ang tungkol doon. Maging sila, ayon dito, ay itatakwil nito kapag nakinabang sila sa ipinapadala ng kanyang kapatid. Mula noon ay nawalan na sila ng komunikasyon dito. She tried to find her sister nang magkolehiyo siya sa Manila, but not to avail. Waring tuluyan na rin itong pinutol ang koneksyon sa kanila. Ang muling pag-ubo ng kanyang ina ay muling naghatid ng kaba sa kanyang dibdib. Naiintindihan naman niya ang pagsusungit dito ng kanyang ama. Marahil ay pagod na rin ito sa pamamasukan sa mga fontalera. Magkaroon ba naman ito ng among tulad ni Senyora Proserpina, ang bruha? Hayaan niyo, Nay. Dadalhin ko kayo bukas kay Dr. Buenapaz. Tukoy niya sa manggagamot sa kanilang barangay health center. Maparesetahan man lang kayo dyan sa ubo nyo. May naipon ako galing sa book allowance ko. Makakabili tayo ng gamot. Hindi na ito nagkomento, ngunit nakita niya na nagbahid ito ng luha gamit ang laylayan ng mahabang palda. Ipinagpatuloy niya ang pagre-review. Ang ina naman niya ay pumasok sa maliit na silid ng mga ito at doon ay dinig na dinig niya ang patuloy pa ring pag-ubo nito. Minimize man ang ingay na likha niyon. Sa hula niya, tinatakpan lamang nito ang sariling bibig ng nuunan kapag dinadalahit. May namuoring luha sa kanyang mga mata. Tuloy biglang nanlabo ang binabasa niyang notes. Upang mawala ang depresyon, kinanta niya sa isip ang paborito niyang awitin ng Swedish group na ABBA. Parang sirang plakang nagpapaulit-ulit ang huling linya sa kanyang isip. Para iyong eko sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga pangarap. Iyon ang pinanghahawakan niya. Ang dahilan ng kanyang mga pagsusumikap. At balang araw, Philip Fontalero, magiging magkambantay rin tayo. Punong-puno ng pag-asang bulong niya sa hangin. Balang araw, papansinin mo rin ako. Balang araw. Bitbit ni Carrie ang kanyang lumang knapsack nang lumabas siya sa kalsada. Mula roon, maglalakad siya patungo sa may labasan kung saan dumaraan ang pampasaherong jeep na maghahatid sa kanya sa bayan. Doon pa siya makakasakay ng bus patungo sa Manila. Dati-rati ay hindi niya kinakailangang mag-abang ng matagal sa labasan.
na ipupuslit kasi ng driver ng mga fontalero ang isang pick-up para ihatid siya hanggang bayan. Pero ng araw na iyon, wala ang driver na ka-vibes niya. Kasama raw ito ni Philip sa kabisera. May inaasikaso yatang kung anong importante, papeles ng binata. Di yata't magfo-for good na nga talaga ang gwapong binata sa hasyenda na nagdulot naman ng tuwa sa kanyang puso. Kung ganoong halos abot kamay niya ang pinapantasyang lalaki, mas gaganahan siyang mag-aral. May 1 oras at kalahati yata siyang nag-abang ng jeep patungo sa bayan bago siya nakarinig ng ugong ng isang itinupi niya ang binabasang paper book. Kapag ganoong babiyahe siya, hindi niya nakakaligtaang magbitbit ng babasahin. Pamatay oras niya iyon upang huwag siyang mainip sa paghihintay sa biyahe. Nakahinga siya ng maluwang nang magminor ang sasakyan. Mabilis siyang sumakay doon. "Caroline!" Napatingin siya sa bumati sa kanya. Otomatiko siyang napangiti. Si Mrs. Aguilar iyon, isa sa paborito niyang mga guro noong high school. "Paluwas ka ng Maynila?" tanong nito. "Oho, ma'am." Muli niya itong nginitian. Wala naman siyang topic na mabuksan upang lumawig ang kanilang pag-uusap. Mabuti na lamang at ito ang gumawa ng effort. Naasiwa siya kapag may nakakasakay siya na kakilala pero hindi naman niya masyadong makausap dahil hindi sila close. "Sa UP ka nga pala nag-aaral, ano?" Wika nito na may proud na ngiti sa mga labi. "Scholar ka pa, di ba?" Nahihiya pang tumango siya. Ayaw kasi niyang nauungkat sa isang publikong lugar ang tungkol sa kung anumang achievements niya. "Sabi nga na nga ba ikaw ang inaasahan naming magdadala ng pangalan ng eskwelahan natin." "Naku ma'am, masyado na naman pinatataba ang ego ko." Nahihiyang turan niya. "Pero salamat na rin ho sa kumpiyansa." Ngumiti ito. "Walang anuman. Basta huwag kang magbabago, Caroline. Kahit saan ka makarating na alam ko namang mangyayari balang araw." Muli niya itong nginitian. Ngunit wala na roon ang pangingimi. Talagang she would go places. It was in her destiny. But in the meantime, hindi muna ang mga pangarap niyang kasinlaki ng buong sanlimutan ang laman ng isip niya. Nasaan na kaya si Philip? Anong oras kaya siya darating sa hasyenda? Ay, Philip. Pagdating sa Maynila, nagsimula na naman ang kanyang routine. Dormitoryo, eskwela, trabaho. Pukpukan na naman sa pag-aaral. Pero nang linggong iyon, kakaiba ang kanyang mga kilos. Ang lahat ng nakakasalamuhan niya ay nakakapuna. "You know what? You've got a different glow lately." Puna ng isa niyang dormmate. "In love ka ba?" Namungay ang mga mata niya. "Obvious pa?" Bumungis-ngis ito. "In love ka nga. Ay, buti ka pa. Ang sarap palang ma-in love, gumaganda. I wanna fall in love too." Kinikilig pang sabi nito. Napangiti siya. Usually, hindi naman niya pinagkakausap ang mga babaeng ito. Antipatika ang dating sa kanya. Masyadong pasosyal. Pero dahil in love nga siya, she was looking at the world with a rosy vision. At kung dati-rati ay halos abuti ng 2 buwan kung siya ay umuwi sa probinsya, ngayon ay excited na siyang umuwi kahit Huwebes pa lang. Sa loob ng classroom, lipad ang isip niya, naglalakbay na pabalik sa Hacienda Fontalero. "Caroline, hoy!" Untag sa kanya ng seatmate niya na statistics. "Kanina ka pa tinatawag ni Sir." Tila naalimpungatan siyang kumurap-kurap. Tumingin siya sa mukha ng kanilang professor na nasa unahan ng classroom. Sir?" Pumalatak ito. Mabuti na lamang at palabiro ito at maunawain.
In love yata ang bata. Malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Nakikanta pa ang buong klase rito, hanggang sa magkulay, makopa ang magkabila niyang pisngi. Gayon na lamang ang pagkadismaya ni Carrie nang pag-uwi niya nang dumating ng weekend ay wala na sa hasyenda si Philip. Nakalipad na raw ito pabalik sa Amerika. Nagngit-ngit ang kanyang puso sa kaalamang iyon. Hindi man lang siya nahintay ng walang konsiderasyong Herodes na iyon. She would have to wait for months, or maybe even years again bago muling masilayan ang kagwapuhan ng kanyang one and only. She waited patiently and enduringly for love of Philip Fontalero. Excited si Carrie nang bumungad siya mula sa jeepney sa tapat ng entrada ng Villa Fontalero. Unang araw ng summer vacation nila at hindi siya nagsayang ng panahon na umuwi sa Batangas. Hindi siya sa main gate pumapasok kundi sa gilid ng bakod patungo sa likod bahay. Mahigpit kasing ipinagbabawal ni Senyora Proserfina ang pagdaan doon ng mga kawaksi sa villa. Mabigat ang backpack na dala niya dahil punong-puno iyon ng imported na dilatang pasalubong niya sa kanyang pamilya. Mayroon din doong bitamina para sa kanyang mga magulang. Bit-bit naman niya sa kamay ang ilang plastic bag na may lamang mansanas, ubas at oranges. Tiyak na magse-celebrate sina Joe at Val. Isip-isip niya. Kailan nga ba huling nakatikim ang mga ito ng imported na prutas? 3 Pasko na yata ang nakakaraan nang huling magpadala ang ate Pamela niya. Ate! Tuwang-tuwang salubong ng 16 anyos niyang kapatid na si Joanna nang matanaw siya. Nang makalapit ay kaagad nitong inusyo ang mga bitbit niya at namilog ang mga mata nito sa nakita. Wow! Fruits! Nasiyahan naman siya sa ekspresyon nito. Tiyak niyang mas lalong matutuwa ang 12 anyos nilang kapatid na si Valerie kapag nagkita sila. Ngunit napawi ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita niya ang malaking laundry basket na ibinaba ni Joanna. Maayos na nakasalansan doon ang mga t-shirt at maong pants. Planchado na. Joanna, saan mo dadali ng mga iyan? Nag-aalinlangan ito sa pagsagot. Kuan, ate, ihahatid ko lang ito sa villa kay Senyorito Philip. Lalong nagsalubong ang kilay niya. Si Senyorito Philip kamo? Ulit niya. Teka nga, hindi ba nasa Amerika ang bunsong anak ni na senyor at senyora? Oo ate, nung isang linggo pa. Ang gwapo-gwapo niya lalo ngayon. Mas gwapo pa yata siya kay Silvestre Stallone. Kinikilig pang sabi nito. Rambo fanatic si Joanna, kung kaya't hindi na siya nagtaka kung bakit sa binanggit na Hollywood actor pa nito piniling ikumpara si Philip. Kung siya ang tatanungin, mas dapat na inihanpilin tulad ang binata kay Scott Baio. Nang mapanood niya ang pelikulang Zapped, naisip niyang marahil ay magkakambal ang binanggit na aktor at si Philip Fontalero. Separated at birth. Bakit naman ikaw ang magdadala niyan doon? Muling baling niya sa mga damit. Nasaan si nanay? Sandali itong natahimik. May sakit si nanay ate. Mahigit 2 linggo na siyang hindi nakakapagtrabaho eh. Malungkot na sabi nito. 2 linggo? Muling nalungkot ang kanyang mukha. So, sa loob ng 2 linggo, sinong naglalaba para sa royal family? Hindi niya naitago ang sarkasmo sa tono niya. Matagal na niyang ikinukumbinsi ang kanyang mga magulang na umalis na muna sa pamamasukan sa naturang pamilya. Ngunit ayaw naman siyang pakinggan ng mga ito. Sa laki raw ng naitulong ng mga Fontalero sa kanila. Pagtanaw na di umano ng utang na loob ang dahilan ng pananatili nila roon. But they assured her, hindi nila daranasin ang pagpapakatulong sa mga iyon. Pero ano pa ba ang tawag sa nangyayari? Madalas din silang utus-utusan sa villa
Kaya nga hanggang maaari ay ayaw niyang mapadako sa paligid niyon. Kung ituring silang magkakapatid ng ibang tao roon ay gaya rin ng mga magulang nila na bayaran. How she hated the Fontaleros family. Si Philip lang ang gusto niya sa mga ito. And he doesn't even know my name. Malungkot na nasa isip niya. Sa pagkakatanda niya, Ining lang ang alam nitong itawag sa kanya, kahit nang magdalaga na siya. Ganoon pa rin kung i-address siya nito. Kung sa bagay, bihira naman silang magtagpo. Pinagkakasya na lamang niya ang sarili sa pagmamasid dito mula sa malayo. Naaalala pa niyang paborito niyang busohan ang binata mula sa puno ng kayometo sa likod bahay kapag nagsuswimming ito. Never kasi itong lumalangoy sa pool nang hindi naka-skimpy trunks. Kami ni Val. Ang sagot na iyon ni Joanna sa tanong niya ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napahawak siya sa sariling noo. Pagkatapos ay naaawang hinila niya papasok sa kanilang bahay ang kanyang kapatid. Halika na sa loob. Kainin natin itong dala ko. Mamaya mo na ihatid yan sa villa. Pero ate, hihintayin ito ni Senyorito Philip. Piksi nito. Mauna ka nang pumasok. Dadalhin ko muna ito sa kanya. Giit nito. Lihim siyang napangiti. Naisip niyang tulad niya ay nagpapantasya rin ito sa kanilang gwapong amo. Nagkibit balikat na lamang siya at pumasok na sa loob ng bahay. Tiyak niyang matutuwa ang nanay niya kapag nakita nitong suot niya ang tinahi nitong bestida para sa kanya. First time niya itong isinuot iyon. Nababaduyan kasi siya sa kulay at yari niyon. Pero gusto niya itong ma-please. Kaya tiniis niya ang nangungutyang tingin at hagikikan ng mga kolehiyalang nakakita sa kanya paglabas niya kanina sa dormitoryo. Parang isang taon nang itinanda ang kanyang ina mula nang huli itong makita ni Carrie. Nay, ubusin niyo yung mansanas niyo. Magaling sa inyo yan. Sabi niya habang pinapanood ang malamyang pagkain nito sa kanyang mga pasalubong. Dalian nyo na lang at mukhang walang balak si Val na magtira para mamayang gabi. Biro pa niya rito. Umingos lang ang kanyang kapatid at ipinagpatuloy ang pagmuya. Ate, kung lagi sanang ganito ang uwi mo, kahit araw-araw kang umalis, okay lang. Bakit nga ba ang dami mong bitbit, anak? Ungkat ng kanyang ina. Saan galing ang pera mo? Baka tinipid mo na naman ang sarili mo. Kahit magkanda kuba kami rito, basta huwag mong pababayaan ang sarili mo sa Manila. Mas mahirap magkasakit doon. Wala kang matatakbuhan. Ayos lang kami rito. Hindi kami napapabayaan ni na senyor at senyora sa pagkain. Huwag kayong mag-alala, Nay. Galing ito sa book allowance ko. Saka, hindi ko ba naikwento sa inyo noong huling uwi ko? Nagtatrabaho ako sa Jollibee in my free time. Malapit lang yun sa school. Magaan ang trabaho. Kasi nasa cash register ako. Nakakabato naman kasing maglalagi roon sa dorm. Mabuti na yung may pinagkakaabalahan ako. Kumikita pa. Mukha namang hindi ito kumbinsido sa sinabi niya. Kailangan mo pa bang gawin iyon? Full scholar ka. Dapat ay sa pag-aaral na katuon ng buong atensyon mo. Nay, matalino ang anak nyo. Nakangising hayag niya. Hindi na kailangan ng sobra-sobrang pag-aaral. Bah, nakakalusaw din ng utak ang puro libro. Hindi na ito nagkomento. Si tatay, anong oras ang uwi niya ngayon? Tumingin siya sa wall clock. 5:30 na. Pati ang Joanna na yun. Ang sabi maghahatid lang ng labada sa villa. Hanggang ngayon ay di pa bumabalik. Nako, alam mo naman ang isang iyon. Palatak ng kanyang ina. Matindi ang tama kay Senyorito Philip para namang papansinin siya. Napatitig siya sa mukha nito. Bakit naman hindi, Nay? Magaganda naman kami. Mga mukhang mistisa kahit hindi naman.
Sabi niya sa pabirong himig. Kung sa Philip ding lang naman na yun, di hamak na mas gwapo ang suitor ko sa Manila. Anak pa ng governor. Pagmamalaki niya. Nagbago ang ekspresyon nito. Mukhang nabigla sa sinabi niya. Tila gustong bumuka ng bibig nito sa pagtutol ngunit walang salitang lumabas mula roon. Tuloy, natawa siya sa reaksyon nito. Oh, bakit nay? Shock kayo? Maapil ang anak nyo, baka hindi kayo bilib. Bukod kay Ed Campos, may manliligaw rin akong soccer player ng Ateneo. Binalingan niya si Valerie na tulad ng kanyang ina ay mukha ring nabilaukan. Ang Philip Fontalero na yun, mukhang puwet ni Richard Gomez na tinubuan ng tagyawat at kalugo. Hindi nakuhang tumawa ng mga ito sa biro niya kaya mukha siyang sira na natawa ng tawa sa sariling kapilyahan. Ate! Nahinto ang pagtawa niya nang marinig niya ang tinig ni Joanna. Salamat at dumating ka na ring bruhida ka. O ano, nakapag-charming ka na ron sa mukhang... Kamuntik na siyang mapatalon nang sa kanyang paglingon sa pinto ay hindi lamang mukha ni Joanna ang nabulwagan niya. Para siyang salbabidang unti-unting nauubusan ng hangin. Kung pwede lamang na magpalamon na siya sa lupa ng mga sandaling iyon ay ginawa na niya. Dahil hayon sa pintuan na at nakalaalalay sa braso ni Joanna ang puwet na tinabuan ng tagyawat at kulugo. Masamang masama ang tingin sa kanya. Nakuha pa ring bumati ni Philip pagkalipas ng ilang sandaling pamumuo ng tensyon sa loob ng maliit na sala ng pamilya Bondok. Pinilit niya ang sariling ipako sa mukha ng kanilang labandera ang kanyang tingin. Baka hindi niya mapigil ang sarili ay masunggaban pa niya at maihagi sa bintana ang pentaserang anak na dalaga nito. Maganda pa naman sana. Lihim na panghihinayang niya. Pasensya na ho kayo't hindi agad nakauwi si Joanna. Nahulog kasi siya sa hagdan namin habang inihahatid ang mga damit ko eh. Paliwanag niya sa nakamaang pa rin na halatang hiyang-hiyang matanda. Nagmamadali itong lumapit sa kanila ni Joanna. Nako, pasensya na ho kayo, senyorito. Hiyang-hiyang turan nito na hinigit sa braso ang iika-ikang anak. Pinairal mo na naman ang pagtalampa mo. Nakakahiya tuloy kay senyorito. Sermon pa nito kay Joanna. Wala hong anuman iyon, Aling Norma. Sabi niyang pilit ang ngiti. Nakangiti pa rin siya nang bumaling kay Joanna. Next time, iiwan mo na lang sa katulong ang mga damit ko ha. Huwag mo nang isadya sa kwarto ko. Hindi naman magkandaduto sa hiya si Aling Norma. Nako, nakakahiya talaga sa inyo, senyorito. Nako naman, Aling Norma. Aniya sa pinalambing na tinig. Close to the kind of voice he used when he beguiled woman to jump into his bed. Wala hong kaso iyon. Ang may kaso sa akin ay ang bunganga ng isa ninyong anak. What's her name again? Inapuhap niya sa isip ang pangalan nito. Lori, Dory, Terry. Bihira kasi niyang napagkikita ang isang ito sa apat na anak ng mag-asawang Norma at Lando. Ang isang ito ang pinakabihirang magtungo sa kanilang villa. Madalang niya itong makita na nakikitulong sa kusina kapag may okasyon. But she was beautiful. Nasa isip niya. Reminds me of someone. A supermodel? Napatango siya nang maalala kung sino ang modelong kahawig ng dalaga. Si Ellie MacPherson. Very beautiful, indeed. Sino ang mag-aakalang may supermodel material sa likod ng Villa Fontalero at may lakas ng loob na pintasan ang hitsura niya? Pasensya na ho talaga kayo, senyorito. Aling Norma, putol niya sa sasabihin nito. Tawagin niyo na lang ho akong Philip. Masakit ho sa tenga ang senyorito. Pakiramdam ko'y nasasakop pa kayo ng mga Kastila. Nginitian niya ito at nagpaalam na.
Bago tuluyang lumabas ng maliit na pinto, kinailangan niyang yumukod ng kaunti upang huwag magulo ang kapol na nakajel niyang buhok. Pagkatapos ay nilingon niya ang pintaserang kamukha ni Ellie Macpherson. Kamuntik na siyang matawa sa suot nito. "Nice dress, Cory," komento niya, saka dire-diretsyong lumabas. Ngingisi-ngisi siya nang bumalik sa isip ng hitsura ng dalaga nang punahin niya ang baduy nitong bestida. Mukhang minana pa nito iyon sa lola ni Aling Norma. Puwet na tinubuan ng kalugot tagyawat pala ha. Makikita mo, pintaserang maldita. Pero sa kabila ng yamot, naroon ang hindi maitangging paghanga niya sa napakagandang mukha nito. Naglalaho nga lamang iyon bigla kapag naaalala niya ang katampalasan ng bibig nito. She would make a nature wife. He would love to tame that pretty, wecked little mouth. Nanggagalaiti si Carrie nang makalabas na si Philip mula sa kanilang tahanan. "Tinawag akong Cory, Nay?" Itinaas pa niya ang braso, nakaturo sa mga naglalampungang butiki sa kisame. Anong palagay niya sa akin? Nanay ni Noynoy at Chris? At hipag ni Tingting? At pintansan niya ang damit na tinahi niyo? Nagmamaktol na sabi niya. Para tuloy gusto niyang pagpunit-punitin ang suot niyang dilaw na bestida. Hindi naman talaga iyon ang dapat niyang isusuot pag-uwi. Alam niyang diyahe iyon sa Maynila, pero gusto niyang i-please ang kanyang ina. Kung alam nang niyang nasa Villa Fontalero na si Philip, hindi na sana iyon ang isusuot niya. Napabungis-ngis tuloy ang kanyang ina sa reaksyon niya. "Ikaw naman kasi ang may kasalanan kung bakit nananahimik yung tao eh. Binantaan mo ng pintas. Malay ko bang nariyan palang mahaderong unggoy na yon?" Lumabi siya. "At saka, nagbibiro lang naman ako eh." Ang totoo ay nagpipigil lamang siya sa pag-iyak. Ayaw niyang mag-isip ng mali siya sa kanya, ang ina at ang mga kapatid. Malay ba ng mga ito na may 10 taon na yata siyang nagpapantasya kay Philip. Noong nagsisimula pa lamang siyang maging aware sa opposite sex, at para yatang wala siyang naging ibang crush maliban dito. Meron nga pala, si Efren Buenafaz Jr., uniko iho ng Municipal Health Officer ng Tuy. Kaklase niya ito sa high school. Ka-emro rin sigurong matatawag. Heck, may 3 taon yata silang nagtititigan. Wala nga lang naganap na ligawan. Paano ay mas mailap pa siya sa baboy ramo pagdating sa mga lalaki. Si Joanna ang napagbalingan niya ng galit. "Ito kasing hitad na to eh." Panggigigil niya. Hindi nakatiis, hinila niya ang mahabang buhok nito. "Kung hindi ka ba naman tonta, akyatin mo ba naman ang kwarto niya? Ang amo natin." Binigyan niya ng diin ang huling salitang tinuran. "At siguro'y sinadya mo pang magpatihulog sa hagdan eh. Siguro'y natanaw mo na siya kaya ginawa mo iyon para maka-score kang hitad ka." Magkatulong pa ang kanilang ina at si Valerie sa pagpigil sa kanya sa pananambunot kay Joanna. Kung hindi talaga siya naagapan ng dalawa, baka makalbo na niya ang kanyang kapatid. Lumalabas tuloy ang pagkaamasona ko. Inis na wika niya sa sarili. Pumasok na lamang siya sa silid nilang magkakapatid at inilak ang pinto niyon. Saka pa lamang niya pinakawalan ang luhang kanina pang umaalpas. Paano na iyan? Galit na sa kanyang nag-iisang object ng kanyang affection, ang hari ng kanyang mga pangarap. Makakalbo talaga kita, Joanna ka. Lalo siyang napaiyak nang maalala ang simpleng panlilibak ni Philip sa pagkatao niya. Nice dress, Cory. Naikuyom niya ang mga kamao. Sumumpa siyang tatanggalin na ang pagkakaukit ng pangalan ni Philip sa kanyang puso. Tumayo siya at inayos ang sarili sa halap ng salamin. Pinatakan niya ng visain ang kanyang mga mata upang mabilis na mawala ang pamumula niyon. Hinintay lang niyang bumalik sa normal ang hitsura niya. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid upang kunin ang kanyang bag. Nalabasan niyang umiiyak si Joanna habang inaalo ito ng kanilang ina. Si Valerie ay nakabungis-ngis pa rin habang
inuupakan ang ubas na dala niya. Nahabag naman siya sa kanyang kapatid, kaya nilapitan niya ito. "Jo!" Singot lang ang tinigon nito. Mukhang sumama nga ang loob nito sa kanya. Kung sa bagay, medyo masakit nga ang mga salitang pinalakawalan niya kanina. "Sorry ha, nabigla lang ako eh," sabi niya. "Ikaw naman kasi, dapat ay kumakatok ka muna bago kayo pumasok ng lalaking iyon." Tuloy, napahiya ako sa kanya. Nanggagalaiti na naman siya sa pagkakaalala kay Philip. Naalala rin niya ang dahilan ng paglabas niya ng silid. Kinuha niya ang kanyang bag bagong muling binalingan ang nagsesente niyang kapatid. "Val, bigyan mo naman ang ate Jo mo. Huwag mong sariliin ng mga pasalubong ko." Baling niya sa bunsong kapatid. Pagkabalik sa silid, muli niyang inilak iyon. Pagkatapos ay dali-dali niyang binuksan ang kanyang bag at hinanap doon ang kanyang wallet. Nang matagpuan, kaagad niya inyong binuksan at dinukot mula roon ang larawang kay tagal na niyang iniingatan. Ninakaw pa niya iyon sa photo album ng villa nang minsang tumulong siya roon sa paglinis para sa isang okasyon. Tinitigan niya ang picture. May pamamaalam sa kanyang ekspresyon. "Philip Fontalero," sabi niyang naluluha na naman. Para yatang hindi niya kayang gawin ang kanyang binabalak. Ibinalik na lamang niya sa isip ang nangyari kanina upang manumbalik din ang galit niya para sa binata. "Nice dress, Cory." Umalingaw-ngaw iyon sa kanyang isip. Bigla niyang hinati sa dalawa ang larawan ni Philip. "Nice dress pala ha. Nice dressin mong mukha mo. Negro ka." Bigkas niya habang ginugutay-gutay ang picture. Nakaramdam naman siya ng pagsisisi nang mapagmasdan sa sahig ang maliliit na peraso ng papel. Ilang taon na nga iyong nananahan sa kanyang pitaka. May 6 na taon na yata. Ang gwapo-gwapo pa naman ni Philip sa suot na iyon. Naka-equestrian outfit ito at nakahawak sa leeg ng kabayo. Hindi niya alam kung kailan iyon kinuhaan dahil wala namang date sa litrato. Basta ang cute-cute nito roon. Nagbibinata pa lang. Medyo malayo na sa hitsura nito ngayon, pero hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makapagnakaw muli ng picture kaya pinagkasya na lang niya iyon roon sa sarili. Bakit ba ako manghihinayang? Dapat nga sa mga katulad niyang mata pobre ay dinidikdik ng pinong-pino sa isang higanting almeres. Ang sarap sigurong i-blender ng buong angka ng mga Fontalero. Kumilos siya at inipon ang mga piraso niyon. Dinakot niya iyon at itinapon sa trash can sa sulok. Kinanta pa niya ang isang awitin ng deficient teenage group na Smoky Mountain. "Goodbye, King Philip. Goodbye forever." Bakit ba kasi hindi pa bumibili ng washing machine si Senyora Bruja? Daig pa sila ng classmate ko. Pagmumukmuk ni Valerie habang nagpipiga ng nilalabhan nilang mga damit. Sabado iyon, araw ng paglalaba sa ilog. Iniitsa muna ni Carrie ang hawak na damit sa malaking batya bago niya ito sinagot. "Tayo ang washing machine nila, Val. Tayo ni na Jo at Nanay. Para sa kanila, hindi tayo tao kundi tauhan. Wala halos ipinag-iba sa makina. Alam mo kung bakit? Kasi hampas lupa tayo." Pinukpok nito ang maong jeans. Pagkatapos ay inihagis sa kanya upang siya ang magpiga. "Oops!" Mabilis na pigil niya rito. Parang bulate ang pagkakahawak niya sa pantalon na muling inihagis pabalik sa kanyang kapatid. "Hindi ang mga damit ng mata pobreng unggoy na yon. Akin yang royal robe ng senyora." Ipinaghampasan niya iyon sa tinutuon ng bato. "Bagay nga sa iyo ang pangalan mo, Brujida Proserpina, Queen of the Underworld. Ang dapat sa iyo, nasa ilalim ng lupa. Hindi ko na naising maging biyanan ka." Palatak pa niya. Narinig naman niya ang paghagik-hik ni Joanna. "Mamaya niyan, narinig ka na naman ni Senyorito Philip. Lagot ka na naman." Banta nito. "Naku, ang mayabang na yun. Mapapapunta mo rito sa ilog. Takot lang no na magkabuni."
Iniitsa niya ang roba sa batya ng mga binabanlawang damit. Ang higpit magpalit ng damit ng mga tinamaan ng huweteng ng mga anak na yun. Walang awa sa naglalaba. Himutok niya habang sige ang paghahampas at sa palo-palo. Mas problema sa September ate. Spring vacation ng mga anak ni Senyorita Nicole. Mas lalong darami ang labahin ni nanay. Nag-aalalang sabi ni Val. Kaya iyan ang isaksak nyo sa mga kokote nyo ha? Huwag mga lalaki na yan. Lalo ka na Joanna. Tinapunan pa niya ito ng masamang tingin. May pagkamalandi ka eh. Ikaw pa yata ang susunod sa yapak ni ate. Bigla naman siyang natigilan. Mali. Hindi niya dapat sinabi iyon. Hindi malandi ang ate niya. Wala lang choice. I'm sorry. Bawi niya sa malambot ng tinig. Kalimutan niyo na ang sinabi ko. Hindi malandi si Ate Pam. Pagtatanggol ni Valerie sa kanilang absentee sister. Hindi siya putatsing, gaya ng sinasabi na Tekla at Gina. Napahinto siya sa ginagawa. Punot noon niyang tiningnan ang mukha ng bunso niyang kapatid. Sina Tekla at Gina? Ulit niya. Sinabi nila iyon? Tumango ito. Nangingilid pa ang luha sa mga mata. Binalingan niya si Joanna. Parang maiiyak na rin ito at halatang nagpipigil lamang. Daig pa niya ang torong nakakita ng pulang tela. Kaagad nag-usok ang bumbunan niya. Sino pang ibang nagsabi ng ganoon tungkol kay ate? Umiling si Joanna. Sila lang dalawa. Ipinagtanggol pa nga ni Nanay Pasing si ate eh. Tukoy nito sa mayordomang sa Villa Fontelero. Naglagutukan ng tungangaw na nagmula sa bibig niya. Makakatikim talaga sa akin mga hayop na yan. Ipinag-itsahan niya ang mga hawak na damit sa batya. Naghalo-halo na ang napigaan na sa may mga sabon pa. Kasi hadong naturingan pa siyang scholar sa Manila. Hindi naman within earshot ang kinaroroonan nila sa ibang naglalaba sa ilog. Ang Gina na yun? Anong akala niya sa kapatid niya? Santa? Napamura pa siya at nagtagis-bagang na lamang sa halip na ituloy ang muling pagtutungayaw. Ayaw naman niyang mag-set ng masamang halimbawa sa mga kapatid. Yung kapatid niya, nakaamoy lang ng may kaunting kwarta. Bumuka ka na. Kasi hadong may asawang tao. Yung mukhang bisugong inchik na yan, ang akala yata'y makakahutot. Ate, baka marinig ka ng mga tao. Sansala ng sa kanya ni Joanna. Tumitingin rito sina Aling Akang oh. Akala siguro'y nag-aaway tayo. Hayaan mo sila. Nakasimangot namang sabi ni Valerie. Sige, ate, ituloy mo yung sa kapatid ni Gina na alimasag. Kumang kasi ang isang kamay ni Gina. Club-footed pa. Ang eksplenasyon ng ina nito, ipinaglilihi raw ito sa alimasag. Bagay na hindi kunesyon ng mga kababaryo. Tanggap din nila kung sa syokoy ito pinaglihi. Mas bagay pa nga. Bumagsak ang mga balikat niya. Jesus Maria, ano ba itong ginagawa ko? Ibinababa kong masyadong sarili ko dahil sa bugso ng galit. Sukat akalain ko bang makapagsalita ako ng ganun? Nagchichismis pa ako ng mga kapatid ko. Nagsisisiring nasa isip niya. Hoy Valerie, itikom mo yung bibig mo ha? Sabi niya sa mamabang tono. Para siyang makahiya na mabilis tumupi ng nasagi. In her case, umiral ang super ego niya overheard. Something she learned from the psychology professor. Akala ko ba ate, anak ng pinsan nila yung batang mukhang tiyanak na yun? Ibig mong sabihin, anak yun ni Cecilia na incheck behong may-ari ng ukay-ukay sa bayan? Mismo! Tango naman niya. Pero ang bibig mo ha, Joanna. Masama namang mabalita ang mga chismosa tayong magkakapatid. Oo nga, ang gaganda pa naman natin. Susog pa ni Valerie. Ang bagay na maging chismosa, sina Gina at Tekla. Kamukha nila Inday Badiday. Hoy,
Di hamak namang mas maganda sa kanila si Ate Lods, no? Irap pa niya. Baka idemanda ka pa ng slander pag narinig niya yung sinabi mo. Kahit si Rene Riquestas, masusuka sa hitsura ng dalawang yun. Muling nagsalubong ang mga kilay niya, pagkakaalala sa dahilan ng galit. Ang mga hitad na yun, makikita nila. Pag ahon natin dito sa ilog, susugurin ko sila sa villa. Who's that woman? Shh! Sansala ni Philip kay Denzel, ang balikbayan niyang pinsan na kasabay niyang umuwi mula sa Texas. Just enjoy the scene. Ang mga mata niya ay hindi mapagkit sa mapuputing hita ni Carrie. Carrie pala, hindi Cory. Ang pangalan nito, sabi ni Nana Pasing. Kaya pala gayon na lamang ang panlalaki ng mga mata nito nang bagitin niya ang nickname ng dating presidente. Burarang nakaupo na parang nangangabayo sa isang bato ang dalaga. Nalilis na ang suot nitong mahabang palda ay wala pa rin itong pakialam. Mukhang galit na galit ito. Mula sa kinaroroonan nilang magpinsan, dinig na dilig nila ang mga lumabalabas mula sa bibig nito. Tuloy, kaninang-kanina pa nila ito nabobosohan. Wala pa rin itong kaalam-alam. Mabuti nga sa kanya. Ngisi niya sa isip. Muli siyang tumitig sa mapuputing legs nito hanggang sa gitna ng mga hita. But she's really pretty. Nakaka-turn off lang talaga ang bunganga. Who is she? Pangungulit ni Denzel. Anak ng labandera namin. Natapik nito ang sariling noo. Goodness, kaya pala. No, hindi siya basta-bastang babae din. Sabi niya, suddenly, ay feel niyang ipagtanggol ang dalaga. UP scholar yan. Valedictorian nang mag-graduate sa high school. He even felt a little proud of her. Oh, really? Pero, anak pa rin siya ng labandera. Kaya ganyan siyang magsalita. But she is really pretty. And hey, look at the other girls. Kapatid ba niya mga yon? Tumango siya, saka itinaas ang hintuturo. Hudyat upang pahintuin ito sa pagsasalita. Nagmumura na naman si Carrie. Dumura pa ito sa tubig. Pweh! Mga nagmamalinis. Mga mukha namang puwet ng kawali. Napatuwid ang likod niya mula sa bahagyang pagkakayuko upang ikubli ang muka. Napasimangot siya. Mahilig talaga ito sa puwet. Isip-isip niya. Oo nga. Sang-ayon naman ng bunsong kapatid nito. Inggit lang sila sa beauty natin kasi may dugong Kastila tayo. Nakita niyang napakunot noo si Carrie. Saan mo naman nakuha yung ideyang yan? Nagkibit balikat ang kapatid nito. Sabi kasi ni ma'am, may dugong Kastila raw si Jackie Lublanco. Hindi ba kamukha ko yun? Jackie Lublanco? Pinagmasdaan ito ni Carrie. Oo nga no. Sa ganda mong yan, pwede ka maging flight stewardess. Makakapag-asawa ka ng pilotong kamukha ni Ricky Davao. Sa akin, pwede nang kamukha ni Senyorito Philip. Deklara naman ni Joanna. Siya na nga ang pinakagwapong tao sa buong mundo eh. Hindi na si Stallion. Napangiti naman siya sa narinig. Sabay siko kay Denzel. Lakas tama sa akin ang uhuging yan. Napakahulog pa sa hagdan nang makitang bababa ako. Napabungis-ngis pa siya pagkakaalala sa eksenang iyon. Bigla niyang na-imagine, ano kaya kung si Carrie ang mapilayan? Ano kaya ang gagawin niya? Of course, isa siyang gentleman. Kahit pa nga ang malditang iyon ang concerned, tutulungan pa rin niya. Bubuhatin niya ito at susubukang gamutin. Pagkatapos ay hahalikan niya ito ng mariin sa mga labi bilang parusa sa katangahan nito. Napangisi siya. Ngising dagliring nabura pagkarinig sa susunod na sinabi ni Carrie. Anong pinakagwapong tao? Maligno ka mo, kapre to be exact. Kapreng mukhang puwet na tinubuan ng tagyawat at kulugo. Samahan mo pa ng buni at eczema. Ipinaglihi yata sa skin disease ang negrong yun eh. Gusto na niya itong barilin ng hawak ng shotgun dahil sa pintas na inabot niya rito.
Ngunit nagpigil pa rin siya, lalo na nang maghalakhakan na parang mga baliw ang dalawang kapatid nito. Si Denzel na lang ang inumangan niya ng baril nang magsimula itong makitawa. Itinaas nito ang dalawang kamay. "I'm not armed," sabi nito na halatang pigil ang pagngisi. "Hindi ako lalaban." Tagis-bagang na iniwan niya ang kanyang pinsan sa kakahuyan. "Hey, huwag mo kong iwan!" Habol naman ito sa kanya at tawa ng tawa. "Nakahanap ka na ng katapat, men." Muli niyang iniumang dito ang shotgun. "And you found yours." Okay. Anito na nakataas uli ang magkabilang kamay. "My mouth is shut." Itinuloy niya ang pagdaksol sa paglalakad. He must find a way to shut the pesky woman's mouth.